Hindi ko maintindihan, parang isang buwan na ang nakalipas. Hinikayat natin ang mga tao sa Iran na lumaban sa rehimen na sinusubukan mong Makipag-usap at iligtas. Anong ibig mong sabihin? Makikipagkasundo ang Iran para kanino? Para sa 40,000 kataong pinatay lang nila sa kalsada? Yang mga tao sa Iran ay nakiusap kay Trump na huwag makipag-usap. Mayroon kang isang tao na may buong buhay pa sa unahan niya. Pagod na sila doon. Ang pagkitil sa kanilang buhay ay literal na pagpapalaya sa sarili nila. At ang mensahe nila sa iyo ay, uy, naghihintay kami. Maligayang pagbabalik sa Quad mula sa Jerusalem Studios kasama ang aking co-host na si Al Sagan Fakhari, pinuno ng Persian Press Desk sa JCFA at analyst tungkol sa Iran. Maligayang pagbabalik, Sagan. salamat, masaya akong nandito. Natutuwa kami tuwing bumabalik ka, lalo na tuwing linggo na parang laging napag-uusapan kung gagawin ba ng Iran o hindi. Ano ang mangyayari habang lahat tayo ay nag-aabang? Pati na rin ang Iranian diaspora, pati ang mga tao dito sa Israel. Ano ang mangyayari? Ano ang opinyon ng mga Iranian sa bagong negosasyon? Tingnan natin. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa nuclear program, iyon lang ang isinasaalang-alang natin. Tungkol sa zero Iranian enrichment, wala iyon sa usapan, wala sa negosasyon. Ang enrichment ay karapatan namin at magpapatuloy ito. At kahit inatake nila kami, hindi nila nasira ang enrichment na ito dahil hindi ito kayang sirain sa pamamagitan ng pag-atake at pambobomba. Sa kabilang banda, tungkol sa mga misil, ang mga misil ay isang bagay na panangga o depensibo. Hindi natin pwedeng pag-usapan ang tungkol sa depensa ngayon o sa hinaharap. Kaya ano nga ba talaga ang pwede nating pag-usapan? Hindi natin pwedeng pag-usapan ang enrichment, pwede pa rin silang magpatuloy sa enrichment. Sige, hindi rin natin pwedeng pag-usapan ang ballistic missiles dahil karapatan daw nila iyon. Kaya ano ba talaga ang nangyayari sa mga negotiation? Ano ang pulang linya ng mga Amerikano at pareho ba ito sa atin? Sogan, ikaw ang eksperto dito bukod kay Emily. Ano ang opinion mo sa kasalukuyang negosasyon? Sige, isang bagay na alam at nauunawaan natin tungkol sa kung paano gumagana ang rehimeng Islamiko ay sila ang mga dalubhasa sa propaganda. O, lalabas sila, pupunta sa United Nations at mga negotiation at magbibihis ng formal. Totoo, parang maganda at parang handa na kaming makipag-usap, magkakaroon kami ng komunikasyon sa kanluran, diplomatiko, panapanahon. O, And pagkatapos makikita mo parang sa Tehran, makikita mo sa plaza, sa parang liwasan, nakikita mo silang parang nagpapatuloy ng giyera at nagbabanta sa Israel. Pero bakit mo pinapansin kung may negosasyon ka naman sa Amerika? Eh kasi parang palagi, ang Israel ay yung lugar na ayaw nilang bigyan ng pansin. At palaging ganon, na parang hindi, wala naman silang sinira. At napakalakas namin, ganito kami, ganyan kami. At parang sinusubukan nilang magising. sinusubukan nilang paikutin ang kwento. Ang mga tao ninyo, tulad ng mga tao sa Iran, ay tumatangging kilalanin ang katotohanan na ang kanluran ay parang makikipagkasundo. At ako naman parang, hindi ko maintindihan. At puro propaganda lang lahat at wala talagang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos nun. Kung magkakaroon sila ng kasunduan, kung magkakaroon ng kapayapaan, parang tigil putukan or anumang bagay na ganon. O dapat ba tayong maghintay at tingnan na lang ang kalagayan ng mga mamamayan? Kasi hindi ko maintindihan. Parang isang buwan na ang nakalipas, hinikayat natin ang mga tao sa Iran na lumabas at ipaglaban ang kanilang sarili laban sa rehimen na sinusubukan ninyong parang, Makipagkasundo at iligtas. sa madaling salita, Hayaan mo akong magtanong ng isang bagay dahil nabasa ko na ito, nakita ko na rin at gusto kong malaman kung totoo ito. Totoo ba na may mga bitak ngayon sa IRGC, na may mga tao na tumatakas, na may mga umaalis? Sa tingin mo ba totoo ito o baka naman umaasa lang tayo? oo, nangyayari talaga ito. Siguro hindi lang napag-uusapan at sinusubukan ng rehimen na patahimikin. Sinubukan nila pero may diplomat na nagsabing hindi na siya nagtatrabaho sa kanila at humingi ng kanlungan sa Switzerland. Kaya parang ang daming nangyayari, alam mo yun? Tumatakas ang mga tao mula sa Iran, inililipat ang kanilang ari-arian at pera sa ibang bansa, at sinusubukang iligtas ang sarili. Sa tingin ko, may ganitong paranoia na talagang may dahilan para sa rehimen. Oo, para sa mga tao ng rehimen. Oo. Pero parang
Natatakot sila na baka pumasok ang kanluran at parang babagsak ang rehimen. Sa tingin ko, ang propaganda ay nagpapakita ng magkaibang bagay sa labas at loob. Mukhang nagkakagulo na talaga ito. At sana nga, Emily, kagabi may ulat ng mas maraming demonstrasyon. Sa mga nakarang araw, parang muling umusbong, siguro tayo lang din yon. Sa tingin mo ba na ang taktika ni Trump ngayon ay maghintay para hikayatin ang mga tao na gumawa pa ng higit na magkaroon ng mas maraming tumalikod? Para hikayatin ang mga Iranian na gawin ang ayaw nila dahil ayaw niyang magpadala ng sundalo or ipakita na may kapalit ang kasalukuyang pamahalaan. Sa tingin ko, ayon sa mga kakilala ko sa White House, hindi niya iniisip na madaling palitan ang mga iyon. Hindi ito madali. Sa tingin mo ba, laro ni Trump ang puro paghihintay dahil lagi niya itong binabanggit? Tingnan natin kung ano pang maruruming gawain ang gagawin ng mga Iranian laban sa sarili nilang rehimen. Tapos, papasok tayo para tapusin ang trabaho. Sa tingin ko, wala iyong kinalaman. Pakiramdam ko, si Trump ay gusto lang makipagkasundo at ipakitang siya ang gumawa ng kasunduan. Or baka nagpapakitang tao lang sila tulad ng nakita natin bago ang 12-day war noong Hunyo. Halos ganun din ang ugali nila noon. Dumarami araw-araw ang kagamitang at tropang ipinapadala ng Estados Unidos sa gitnang silangan, kaya hindi natin masasabi na imposibleng mangyari ang pag-atake. Hindi ko iniisip na gusto or inaasahan ni Trump na mas marami pang gawin ang mga Iranian at kung gusto niya, malayo siya sa katotohanan. Ibig kong sabihin, isipin mo na may 20, 30, 40,000 katao na pinapatay ng sarili nilang gobyerno sa loob lang ng ilang araw. Nagpadala agad ng mensahe ang presidente ng Estados Unidos. Paparating na ang tulong. Parang sinasabi niya, sapat na ang ginawa ninyo, hindi pa ito mabuti. Sa ngayon. Sana nga gumawa siya ng aksyon para sa mga Iranian. Pero tulad ng sinabi mo, talagang trahedya ang mga nakita natin at tama ka sa propaganda. Ang ibig kong sabihin, kung may isang digmaan na alam nilang mapanalo, yun ay ang digmaan ng mga kwento. Kahit na maaaring pawang kasinungalingan ito, magaling talaga silang gumawa ng mga kwento. Sa kanluran, ang nakakatawang bahagi ay hindi naman pinaniniwalaan ng mga Iranian, hindi sila naniniwala. Pero sa kanluran, patuloy pa ring naniniwala ang mga tao. Kasi para sa karamihan sa atin dito sa kanluran, parang puro conspiracy theory lang. Pero yan talaga ang realidad ng rehimeng ito. Ibig kong sabihin, ito ay rehimen na nagpapasabog ng sinehan at nagpapabagsak ng eroplano gaya ng panukalang batas. 752 lahat para ibintang sa iba kahit hindi nagtagumpay. Ganito sila. Alam mo, hindi natin pwedeng asahan na magbabago yan at yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na magkakaroon ng totoong reforma. Kailangan talagang magbago ang mismong rehimen. Oo, ang alakdan ay mananatiling alakdan at yan ang hindi alam ng tao. Parang Hamas, magdi-disarm ba sila? Yan ang dahilan ng kanilang pag-iral at buhay. Ganon din sa rehimen na ito. Habang nangyayari yan, sinasabi ni Trump sa buong mundo na may oras silang makipag-usap. Panoorin mo. Mukhang wala pang kasunduan na nararating. Gaano ka katagal willing maghintay? Hindi ka makontak, kailangan mong pumwesto. Marami pa tayong oras, tulad ng sa Venezuela, naghintay tayo ng matagal doon at hindi naman tayo nagmamadali. Maganda ang mga pag-uusap natin sa Iran, maganda rin ang mga pag-uusap natin sa Russia at Ukraine. Marami tayong magagandang pag-uusap at sa tingin ko nakita natin ang mga resulta ngayon. Kasama natin ang Iran. Magpupulong tayo muli sa simula ng susunod na linggo. At gusto nilang makipagkasundo, ang Iran gaya ng nararapat na gusto nilang makipagkasundo. At ngayon, narito ang mga magiging kahihinatnan kung hindi nila gagawin. Walang mga sandatang nuklear? Oo, bakit hindi? Oo, kalimutan na lang ang mga ballistic missile na pwedeng sumira sa bansa. At samantala, pasensya na, kailangan ko lang talagang sabihin kahit ang pakikipag-usap sa rehimeng ito at patuloy niyang pinapanatili ang kanyang kaibigan. Gusto ito ng Iran, gusto iyon ng Iran. Una, hindi sila lehitimong kinatawan ng mga Iranian, illegal silang rehimen. Tulad ni Madu, may kinikilingan ako pero may problema rin ako sa kanya. Kahit Iran pa, hindi sila nagsasalita para sa mga mamamayan nila. Parang ano ibig mong sabihin? Gusto ng Iran makipagkasundo para kanino? Para sa 40,000 na pinatay nila sa kalsada? Tama, kasi kahit ang mensahe ng negosasyon ay immoral sa panahong ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya kapag malinaw na ang Islamic Republic ng Iran. Ang naiisip ko lang ay naghihintay siya. Panahon na para makuha ang lahat dito. Sabi niya, pumwesto? Ang rehiyon. Pero gaya ng sabi mo, Sogan, nakiusap ang mga taga-Iran kay Trump na huwag makipag-negotiation. Panoorin mo ito. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin wala na ako. Kung hindi mo alam, ako ay mula sa Iran.
ay may naganap na massacre nitong mga nakaraang linggo ng aming gobyerno na mas kahawig ng grupo ng mga bandido. Higit sa 40,000 katao ang namatay, pinatay, minasakar. Gusto kong gawin ang video na ito para magpadala ng mensahe sa Amerika at sa kanluran sa pangkalahatan. Bukas ng Biyernes, makikipagkasundo si Pangulong Trump sa rehimeng ito. Sinabi niya na ipagpatuloy namin ang pagpoprotesta kaya ginawa namin yon. Nagtitiwala kami sa kanya. Ang makipagkasundo sa rehimeng ito ay pagtataksil sa lahat ng mga taong namatay. Tama, nakakalungkot talaga, blamed. Hindi ba naiintindihan ng kanluran or naglalaro lang si Trump? Anong tingin mo? Sa totoo lang, hindi ko iniisip na naiintindihan ng kanluran. Marami na rin tayong nakita na bangkay nitong mga buwan. Maraming post ang mga tao, pero itong video ang talagang bumabagabag sa akin. Bakit? At particular, ang mensahe niya ay umabot sa puntong sinabi niyang tapos na siya, sapat na. Nag-commit ba siya o ginawa niya? Ginawa niya ito agad pagkatapos. Ito talaga ang tawag niya para sabihin na parang aalis na ako pero kailangan mong may gawin. Sinabihan mo ang mga tao na lumabas sa kalsada, ginawa nila, binuksan nila ang pinto para sa kung ano ang dapat mong gawin ngayon. At ang katotohanan na hindi lang ito si Trump, hindi lang ito isang administration. Ang mga tao sa kanluran ang sobrang tahimik tungkol sa totoong nangyayari. Sa loob ng 2 taon at mahigit pa, puro tungkol sa mga bata sa Gaza ang naririnig natin. At tayo ay gumagawa ng isang genocide at ginagawa natin ito. Pero kapag may totoong genocide na nangyayari ngayon, na nangyayari na sa loob ng 47 taon, laban sa sarili nilang mga tao sa likod ng kortina, sa likod ng pader, may mga taong may mahabang buhay pa sana pero pagod na at nagawa na ang lahat, kaya para sa kanila ang pagpapakamatay ay nagiging paraan ng pagpapalaya sa sarili. At ang mensahe para sa iyo ay, hoy, hinihintay ka namin. O, hindi na siya naghihintay. Nakakalungkot talaga. Hindi ko kaya at totoo ang mga kabataan ng Iran ang apektado. Sila ang nasa unahan ng digmaang ito at sila rin ang hindi pinapansin ng mga tao sa kanluran kasi mali ang kinikilalang kalaban. Para sa pananaw at pananampalatayang binuo ng mga kabataan sa buong mundo para sa kanilang sarili, ang kasinungalingan at parang zombie na ideolohiya na kanilang ginagalawan. Alam mo yon, ganun lang talaga. Parang, alam mo yon, nagkaroon tayo ng digmaan sa Gaza, 2 taon na ang lumipas, at ngayon Diyos lang ang nakakaalam kung gaano pa ito katagal magtatagal. Parang kwento ito ng 2 digmaan at walang nag-uugnay sa 2 digmaang ito na iisa lang naman ang kalaban. Kasi, syempre, maling kalaban ito para sa mga zombie sa kanluran. Bago tayo magsimula, isang mabilis na paanyaya. Ang 2026 JNS Television ay paparating na ngayong Abril, mula Abril 15 hanggang 17 muli sa World of Historian Jerusalem. Nandoon ako at umaasa akong sasama ka. Bisitahin ang jnsummit.org para magparehistro at makita ang listahan ng mga tagapagsalita galing ng grupo. Ngayong taon, sabi ka kung makilala ka sa Jerusalem sa Abril. At sa puntong iyan, maari nating pag-usapan ang ikalawang yugto sa Gaza na muli maraming tao ang hindi nakakaalam na ang Hamas, ang teroristang organisasyon na gumagamit ng sarili nilang mga anak bilang panangga, ay hindi pa rin nag-aalis ng armas. At gayon paman, itinutulak tayo sa ikalawang yugto at ibig kong sabihin, Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Sa tingin ko, nagtipon ng lupon ng kapayapaan ngayong linggo o ilang araw na ang nakalipas. Oo, hindi natin alam ang eksaktong petsa kapayapaan. Hindi natin alam kung sino ang mga kasali, hindi natin alam kung ano ang agenda nila at kung kailan ito nagsimula. Parang walang nakikinig sa Foreign Minister ng Islamic Republic. Lagi niyang sinasabi na hindi nila isusuko ang uranium at iba pa, kaya parang wala na talagang dapat pag-usapan o pagnegosasyon. Makinig kay Khaled Mashal tungkol sa paglaban. Hindi natin dapat tanggapin ito
dahil kung muling itanong ang malaking tanong tungkol sa ugat ng labanan na ito ay usapin ng pananakop at ng isang bayan na lumalaban sa pananakop at ang karapatan sa sariling pagpapasya at kalayaan, doon nagiging natural ang tanong tungkol sa paglaban at nagiging natural din ang tanong tungkol sa armas ng paglaban. Filosofiya ng paglaban, tayo, hanggat may pananakop, may paglaban. Ang paglaban ay karapatan ng mga bayan sa ilalim ng pananakop. Bahagi ito ng pandaigdigang batas at ng mga banal na kautusan. Gusto mo ang eyeliner niya? Okay, una sa lahat nakakagulat. Nandun siya sa nakakakilabot na Al Jazeera Forum. Saan nga ba yon? Sa Doha. Siyempre, nandun siya sa pugad ng mga ahas. Siya ay talagang, sa madaling salita, hindi nagsisisi. Siya na lang talaga ang natitira na may pangalan na kilala pa rin. Oo, bakit pa siya buhay? Bakit siya nagsasalita ron? Ibig kong sabihin, itong taong ito ay mass murderer at bilyonaryo. Kaya siya nakatira sa 7-star hotel sa Doha at ayan siya. Habang ang Hamas na tila may malakas pa ring impluensya sa Gaza, sa kasamang palad, ay gumagamit ng mga ambulansya para magpuslit ng mga armas. Kaya, ibig kong sabihin, tingnan mo, nangyari na ito dati, di ba? Hindi na ito bago. Gumamit na sila ng mga ambulansya noon, gumamit na rin sila ng mga mediko noon. Natutuwa ako kapag sinasabi ng mga tanga sa X na 400 doktor at 300 mamamahayag na napatay ay puro terorista. Alam mo pa, may iba pa ba? Mga aktor at mananayaw at isang biolinista, lahat Lahat sila ay mga aktor. Kapag umaarte ka bilang mamamahayag, isa kang aktor. talagang magaling. Hayaan mong sabihin ko. Sa'yo yan. Makilala mo si Zoran. Lisa, nakalimutan kong sabihin si Soand ay bituin ng Tehran. Panoorin mo siya. Oo, bilang isang tao na dahil sa trabaho ko tulad sa Tehran, talagang sinusubukan kong maintindihan kung paano gumagana ang Islam. At gumagana ito ng ganito, na pwede niyang sabihin ang kahit anong gusto mo, pwede kang magsuot ng kahit anong maskara, basta mapanatili lang ang ideolohiya ng Islam. Takiya? Ang tawag nila dito ngayon. Oo. Tama. At ganito to, hindi sila nagmamalasakit. Pwede itong ospital, ambulansya, at hindi lang sa Gaza makikita. Pasensya na kung ibabalik ko sa Iran, pero tama ka. Katulad ng sa Gaza, 1 taon na ang nakalipas, ganito rin ang nangyari sa Iran, 1 linggo lang ang nakaraan. Anong nangyari? Na pumasok sila sa mga ospital, binaril ang mga tao habang nasa kama at pinatay sila. Naitala rin ang paggamit nila ng mga hayop na walang marka. Para sa amin, Oo, yung mga protesta tungkol sa ambulansya, ang mga basi ay nagtatago sa loob ng mga ambulansya. Nakakabaliw at paulit-ulit lang ang nangyayari. At yung mga tao na hindi nakikita yon, ang taong ito ay nananawagan ng armadong paglaban. Ibig kong sabihin, sige, bukas hayaan mong sabihin ko na sa hinaharap, kung hinahayaan mong mangyari ito at sinusuportahan ng mga tao, bukas mangyayari rin ito sa New York. Tama, mangyayari rin ito sa New York. Ito ang mga pangunahing taktika ng gerilya na hindi alam ng karamihan. Pero kapag galing ka rin, ako'y galing sa isang bansa na sinanay para gawin ang mga bagay na yan ng mismong mga taong nabubuhay sa ideolohiyang yan. Para sa akin, kapag kausap ko ang kanluranin at sinabing walang tekiya, nagtatanong ako, anong ibig mong sabihin? Ano bang sinasabi mo? Mas abala ka sa panonood ng mga totoong housewives at iniisip mong mas aliw at edukasyon iyon. Mas pinipili mong mabulok ang utak mo kaysa makinig talaga sa mga taong nagsasabi sa'yo na mayroong kakaibang nangyayari. Hindi ito isang sabwatan. May mga tao na parang sleeper cells kahit sa kanluran at di nila alam kung sino ang kasama nila. Pero hindi raw Islamophobia daw. Hindi. oo, napansin ko na ang pagsasalita niya ay may halong Arabic. Pero yung paglalarawan niya sa paglaban ay parang karaniwan na nating naririnig nitong mga taon. Bago pa man, pero lalo na nitong mga huling taon, lumalakas ang konsepto na may karapatan kang lumaban. Bilang sinakop na tao, walang batayan sa anumang international na batas para dito. Hindi ka kailanman pinapayagan sa kahit anong pagkakataon na umatake o pumatay ng mga sibilyan. Oo, tama, dahil ikaw ay sinakop, walang ganon. Paulit-ulit na binabanggit ni na Francesca Albanese at Khaled Mashal ang katang-isip na ideyang ito. Pareho pa silang nasa parehong kumperensya sa Al Jazeera. Hindi ito totoo. Walang ganong karapatan at hindi ganon ng international na batas kahit sinakop ka pa. Kahit illegal daw ang okupasyon na yon, para sa akin hindi naman talaga. Pero may debate dito kung illegal or legal ang okupasyon pati sa laban na ito.
Ang ideya na nagbibigay ng karapatan sa karahasan ay kabaliwan. Kung totoo iyon, lagi sanang may nagpapasabog sa Cyprus. Hindi ganon ang sistema. Dahil iyon ang sinabi ni Rebellion. Anong mensahe ang ibinibigay mo ngayon sa mundo, sa mga terorista sa buong mundo kapag sinabi mong, tingnan mo, pwede kang magsimula ng digmaan, pwede kang magmasaker, pwede kang manggahasa, pwede kang pumatay, pwede kang mangidnap? At pagkatapos ng lahat ng iyon, ang taong nagsimula nito na malinaw na natalo sa digmaan ay maaari pa ring mag-armas muli o maaari pa ring panatilihin ang kanilang mga armas. Tulad ng sabi mo, Sogan, ano ang iyong mensahe? Emily, may nakalimutan ka pa, hindi ka kailanman illegal sa ninakaw na lupa. Gaya ni Billie Eilish, Billie Chachmalog, tulad ng sinasabi natin sa Hebreo, isa siyang napakatalinong babae na gumawa ng napakatapang na pahayag sa Grammys. Ngayon, ang tribo sa lugar ng Malibu, kung saan siya may-ari ng kanyang $14 milyong na bahay, ay inaangkin na uli ito. Oh, tanga ka, hindi ko talaga mapaniwalaan. Pareho lang yan kasi puro pagpapakitang tao lang naman yan. No? Naalala ko pa ilang taon na ang nakalipas, lalo na nung panahon ng COVID, ganito rin lahat ng tao, di ba? Panahon ito na gutom ang mga tao at may schedule. May mga tao pa rin sa mental hospital at institusyon, ginagamit lang ito para sa mga hindi dokumentadong kaso. Dapat kong sabihin, ikaw ay isang illegal na dayuhan, ikaw yon at pwede kong sabihin yun ng maayos. Pwede mong sabihin na dinaanan mo ang buong proseso. Dinaanan ko ang proseso ng pagiging legal na imigrante sa Estados Unidos. Mula student visa, work visa, employment-based, isa green card hanggang naturalized citizen. At ngayon, ang mas nakakainis para sa akin higit sa lahat ay ang katotohanan mula noong ako'y 17 taong gulang nung dumating ako sa United States, isa lang akong bisita. Hanggang sa manumpa ako, bisita lang ako at nagbabayad ng buwis. Kaya wala talaga akong pakialam kung may ilalagay sa mental institution. May mga sikat na nagsabi pero dapat lang nating buksan ang pinto. Noon, nilagay nila sa bus at pinadala sa Martha's Vineyard. Parang tinatanggap mo lahat at binubuksan ang pinto mo pero hindi para sa akin. O NIMBY, gaya ng sabi natin, hindi sa bakuran ko. Iyan ang pagkukunwari ng mga progresibo. Kailangan ko ring banggitin si Billie Eilish dahil gusto ko siya. Gustong-gusto ko yon. Nung bata pa ako, syempre si Billie Eilish ay parang ang galing niya, ang tapang niya, parang nilalabanan niya lahat ng nasa industriya. Ang galing niyang labanan ng patriarka. Hanggang sa parang, Bes, ikaw ay nag-homeschool at pabor ako sa homeschooling kung bagay talaga sa'yo. Hanggang sa hindi mo natutunan ang kasaysayan o kahit ano pa. Hayaan mong sabihin ko sa'yo yan at hindi ako lumaki sa isang estadong Muslim. Ang Iran ay parang Islamic State at bansa at sawang-sawa na ang mga tao dito. Sige, pero hayaan mong sabihin ko, okay lang sa akin ang kahit anong relihiyon, basta mabuti ka, basta hindi ka nakikialam sa buhay ko. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, Muhammad, nung ginawa niya ang hijra, nung lumipat siya mula Mecca papuntang Medina, pumatay siya. Sino mang hindi maniniwala sa kung anuman ang pinaniniwalaan niya, Lalo na ang mga Hudyo na hindi tatanggap, ang mga tribo doon, hindi niya tinanggap ang mga salita at siya ay pinatay. Pero ito ang argumento ni Ma'am Dani para sa mga Anti-Immigration and Customs Enforcement na executive order. Oo, pero hindi niya ginawa. Ano yon? Yan ang sinabi niya sa press conference, literal niyang binanggit. Isa siyang imigrante, isa siyang imigrante. Sinabi niyang dahil sa Islam, itinuturo ng kwento ni Muhammad ang hijra na pagtanggap sa dayuhan. Tama. Maliban kung nilipol kayo gamit ang espada, marami talaga silang nilipol. Si Mandani ay kagaya rin ng bagong henerasyong tanga tulad ni Billie Eilish, pero mas malala dahil alam niya ang ginagawa niya. Samantala, 15 tao ang namatay sa lamig sa mga kalye ng New York dahil, Mayor, iisa lang ang trabaho mo, panatilihing ligtas ang mga tao mo. At masyado kang abala sa panghihimasok sa international na politika na wala ka namang alam o wala ka namang karapatang pag-usapan. Hinayaan mong mamatay ang sarili mong mga tao sa gitna ng isa sa pinakamalalang bagyo sa New York. Ayun na yon. Pumunta na tayo sa paborito nating segment, Scumbag of the Week. Ang dami nating scumbag, kulang ang oras. Bellamir, sino ang napili mo ngayong linggo? Sa akin, hindi lang ang African National Congress, hindi lang ang gobyerno, kundi ang South Africa mismo, pero particular si Minister Cindy Siwe Chikunga na nagsalita sa ika-47 na paggunita ng IRGC sa South Africa. Nagkaroon sila ng salo-salo. Noong ika-6 ng Pebrero sa Menlyn Hotel sa Pretoria at nakakatawa, laging sa Pretoria ito ginaganap. Sa lugar na iyon noong apartheid, dinadala ka bilang bilanggong politikal at itinatapon mula sa bubong. Nakakatawa kasi feeling ko may kapitbahay tayong mahilig magtapon ng tao mula bubong.
Nakakainis kasi paulit-ulit kong sinasabi, hindi nyo maintindihan kung gaano kalaking babala ang South Africa. Ano bang ginawa nila? Nandyan naman si Nelson Mandela. Dapat maramdaman mo yan sa ibang paraan. Lumaki ako sa isang bagay na di ko maintindihan at di ko rin alam paano ako nakatakas. Pakiramdam ko may mali sa akin kasi dapat sumisigaw ako na hindi ako malaya hanggat di malaya ang Palestine at dapat sumasang-ayon ako sa rehimen. Ano bang problema sa akin? Maraming mali sa'yo. Pero hindi yon. Ayon sa lahat, lumabas ka sa linya ng edukasyon mo sa South Africa at naging Hudyo ka. Oo, ibig kong sabihin, para lang doon dapat ka na. Dapat kang batuhin hanggang mamatay, tama kahit papaano. Ako lang, natagpuan ko ito. Nakakainis din para sa akin na may mga batang nasa kalsada na naniniwala sa parehong uri ng indoktrinasyon. Sa pinakatimog na dulo ng isang kontinente na walang kinalaman sa gitnang silangan, Tama, tama. Ay, ang dami talaga. Gustong-gusto ko na laging dala mo ang pananaw ng Timog Afrika. Mahalaga ito dahil sila ang nagbibigay daan sa legal na paraan at iba pang forum, kaya naging sentro sila ng masasamang tao. Iyan ang nangyari sa Timog Afrika. Emily, sino ang basura mong tao ngayong linggo? Plano ko sanang gawin ang buong Al Jazeera Forum, pero siguro magfo-focus na lang ako sa isang tao dahil napakaraming basura. Kwento ng isa. Ang Al Jazeera mismo ay basura. Paano ako pipili? Oo, pero gayon pa man ngayong linggo ginanap ang Al Jazeera Media Conference sa Doha. Nakita natin, gaya ng nabanggit ko, sina Francesca Albanese, Khaled Mashal at Aragchi, ang Foreign Minister ng Islamic Republic. Kaya puro panalo ang grupo nila. Sa tingin ko may clip tayo ni Francesca na pwedeng ipatugtog. Sa halip na pigilan ng Israel, karamihan sa mundo ay nag-armas dito. Binibigyan ito ng mga pampulitikang dahilan, pampulitikang proteksyon, ekonomiko at pinansyal na suporta. Ngayon, nakikita natin na bilang sangkatauhan ay may iisa tayong kaaway. May iisa tayong kaaway. Nagtataka ako kung sino ang tinutukoy niya kapag sinasabi niyang may iisang kaaway, gaya ng ginawa ni Adolf Hitler. Pero inaasahan na natin yan kay Francesca Albanese dahil ganyan talaga siya magsalita, kumilos at yan ang paniniwala niya. Kamakailan nakita natin siyang nire-retweet ang mga nagsasabing ang mga Hudyo ay kasamaan. Pero, pasensya na, Israel ang kasamaan, hindi ang mga Hudyo. Tama? Sige, Francesca, ikaw ang scumbag ko ngayong linggo. Marami pang linggo, pero ngayon deserve mo talaga. Tiyak na tiyak. sumali siya sa flotilla. Malamang gagawin niya at pwede nating palubugin iyon. Magiging kaligtasan ito para sa mundo. Parang sobrang baliw na Nazi na pananalita. Baka lolo niya si Mussolini. Naisip ko lang kasi parang ganun siya magsalita, totoo. Tingnan mo kung paano siya nauwi sa paghubad sa kalsada ng Italia, hinila habang pinapahiya ng mga tao. Kaya pangarap na lang natin yon. Sige, so wala na, sino na? Inaabangan ko yan. Oh, Makinig ka, nung huli, sobrang nag-enjoy ako, parang dumiretso na ako kay Camilaiba. Sige, gayon, may pagkakato ng loko ko na makabawi. Talaga, Parang sinasabi ko, masamang tao na pwede pang magbago. oo, marunong naman akong magpatawad sa ibang tao. Kaya eksaktong isang buwan na ang nakalipas, ngayon ay Pebrero siyam, Enero siyam noon. Ang mga tao sa Iran ay nasa lansangan, lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Sabi ng United States, darating sila. Sige, kahit ano pa, pero sige, sabihin nating darating sila. Sino ang dapat magprotekta sa mga tao sa loob ng Iran? Ang Artesh? Ang Artesh ay ang pambansang hukbo ng Iran, Artesh Altesh. hindi natin madalas marinig yan. Hindi natin yan naririnig dahil may dalawang tagapagtanggol ang Iran tulad ng IRGC. Na nagpoprotekta sa rehimen. Oh, hindi, pero gumagana ito bilang isang hukbo. Sige, Meron silang lahat, Air Force, Navy, lahat ng meron kayo. At ang QURS, ang BASIJ, alam naman natin yan. At meron tayong Artesh, na meron ding Commando Forces, Navy, Air Force, at sila. Ang responsibilidad nila ay tumayo kasama ang mga tao ng Iran. Kapag ang mga kapatid mo, pamilya mo ay pinapatay sa kalsada, hindi ka tulad ni Kaminay, ikaw ay kasama ng mga tao. Dapat mong ipagtanggol at samahan ang iyong mga kababayan sa laban. At ang baril ninyo ay dapat itutok sa rehimen at sa basij sa kung anumang puwersang ng api na ginagamit nila at hindi sa mga tao. At hayaan mo lang ako, hindi ko alam kung napanood mo ito.
Pero tulad ng mga nakaraang araw, ilang araw bago ang protesta, nakita mo ang mga tao ng Artesh na may hawak na mga karatula na sinusunog ang larawan ni Khamenei. Kaya nasaan na kayo? And alam ko na ang ilan sa kanila ay gusto na ayaw nilang makipagtulungan sa mapaniil na grupo. Pero nasaan na kayo? Ang dami ninyong tao. Kaya armado ba sila? May mga resources ba sila? O, Gumagana sila. Ang sinasabi mo ay natatakot sila. Inaakala kong natatakot sila sa IRGC. Makinig, Parang, alam mo yon, parang Lebanese Army at Hezbollah, hindi mo alam kung saan nagtatapos ang isa at nagsisimula ang isa pa. Ganon din ba sa Artesh? hindi, magkaibang puwersa sila, dalawang magkaibang organisasyon. Kaya parang, nasan na naman sila? Nasaan ka? Magandang punto yan. Gusto ko lang sabihin na meron ka. Parang, baka wala ka na ng tiwala ng mga tao, pero pwede mo pa rin itong mabawi. Pwede mo ulit makuha ang tiwala nila. Tumayo ka lang kasama ang tao at ipagtanggol sila kapag nagpoprotesta at ipinaglalaban ang buhay nila at mo rin. Tama, kasi kayo ang basura ng mga sundalo sa Iran. kaya Diyos ko, may pasaring ba sa Artesh? Una sa lahat, salamat sa pagpapaliwanag sa amin. Hindi ko alam na may hiwalay palang uri ng hukbong bayan na halos walang ginagawa. Naintindihan kong maraming nagtatanggol iyon ang pambansa. Pero alam mo, Hindi ko rin maintindihan kung ano ang kapangyarihan nila. Akala ko pareho lang sila ng jurisdiction ng IRGC. kaya nga hindi ito Iranian Revolutionary Guard, kundi Islamic Revolutionary. Kaya sila ay lumalaban para sa Islam. Eksakto, jihad? fundamentalismo. Wala namang ginagawa ang hukbong bayan, malamang natatakot sila. Siya nga pala, isa pa itong dahilan kung bakit hindi problema ang pagtatalaga sa IRGC. Matagal na nilang ginagamit na dahilan na hindi nila alam dahil pambansang hukbo daw ito at bahagi ng Estado. Alam nyo naman, ayos lang talaga. And sa totoo lang, ang pagtatalaga bilang terorista ay may exemption para sa mga taong sa pilitang pinasok tulad ng kung sila ay na-draft na minsan ay nangyayari sa IRGC, kaya exempted na talaga sila. Lahat ng mga dahilan para sa kakulangan ng pagtatalaga ay walang saysay. Magandang pasok yan sa aking scumbag of the week na ang European Union. Pero hindi para sa mga dahilan na iniisip mo. Pero sabihin na lang natin na mas mabuti ng huli kaysa wala. Sa tingin ko, 1 o 2 linggo na ang lumipas nang ideklara nilang teroristang organisasyon ang IRGC. Parang medyo huli na sa kasiyahan pero mas mabuti ng huli kaysa wala. Okay, pero ang dahilan kung bakit sila ang scumbag ko ngayong linggo ay dahil kay Scott Bessent. Para sa hindi nakakaalam, siya ang kalihim ng pananalapi ng United States. Siya ang namamahala sa pera. Napakatalino niya talaga. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong i-search siya, napakalinaw ng kanyang moralidad, sobrang talino niya. Hindi siya nagpapadala sa emosyon sa kahit anong bagay. At may mga tao talagang nagsasabi ng mga napakabobong bagay tungkol sa kanya. Isa-isang pinapaliwanag niya ang mga argumento at mahusay niyang ginagampanan ang trabaho bilang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos. Ngayon linggo, naglabas siya ng mabigat na pahayag na nagpapakita sa European Union bilang kontrabida para sa akin. At sa madaling salita, natuklasan niya na bumibili ang European Union ng pinong langis mula sa India na ibinibenta ng Russia sa India. Kaya sandali lang, sumabay ka sa akin dito. Ipinataw ng European Union ang mga parusa sa Russia dahil sa agresibong digmaan nito laban sa Ukraine. Nagkukunwari ang European Union na panig ito sa Ukraine. Magdagdag pa tayo ng pondo para matulungan ang mga tao sa Ukraine na inatake ng Russia. At sa parehong panahon, dahil nag-aalala sila sa kanilang pinagkukunan ng enerhiya, bumibili sila ng ipinagbabawal na langis mula sa Russia pero dumadaan sa India, kaya siguro ayos lang daw iyon. Kaya ang sinasabi ni Scott Bessent ay pinupunduhan ng Europa, ng European Union ang digmaan laban sa sarili nila dahil ang European Union ay tumatayo, tumutulong at nagbibigay ng pondo sa Ukraine. At sa kabila nito, pinupunduhan din nila ang kabilang panig at ganyan sila kawalang moral na alam na natin dahil sa pagtrato nila sa atin sa maraming taon. Nakakahiya dahil mahalagang kasosyo tayo sa kalakalan, mahalagang magka-trade partner ang Israel at ang European Union. Pero pagdating sa moral na linaw o pag-iisip, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa European Union. Pero talagang pinupuri ko si Scott Bessent dahil binuksan niya ang ating mga mata sa totoong nangyayari sa digmaan ng Ukraine at Russia at iyon na yon.
Sa madaling salita, parehong panig ang nagpopondo sa magkabilang panig ng digmaang ito na ibig sabihin ay ang pagtatapos nito. At siguro si Trump, sino? Hindi sapat ang pagkilala ng tao kay Trump tungkol sa mga trade tariff niya. Maaring may lohika sa ginagawa niyang mga tariff. Pero oo, European Union, dahil dito ikaw ang scumbag ko ngayong linggo. Alam mo, sana naiwasan nila yan kung sinuportahan nila ang pagbabago ng pamahalaan sa Iran at nagtayo ng bagong Iran na pwedeng magkaroon ng mas magandang kasunduan sa enerhiya at hindi na nila kailangang makipagtrabaho sa Russia. Logical naman, di ba? Kaya hindi ako sigurado. Kailangan pa nating makita, baka pati sila at baka pumunta sila roon. Kahit maraming likas na yaman ng krudong langis ang Iran, kulang sila sa kakayahan sa pagproseso o pagpipino nito. Pwedeng makatulong ang European Union sa pagpipino ng langis, gaya ng nabanggit mo, kaya hindi na nila kailangang makipag-ugnayan sa ibang diktador sa Europa. Isa itong malaking pagsuway sa China at Russia na pareho kong gustong mangyari. Bakit hindi na lang natin hayaang pamunuan ng mga babae sa Quad ang mundo? Kaya kong ipusta ang kamay ko na mas maganda ang kalalabasan. Sinasabi ko lang, mga bayani ng linggo, sogon, simulan natin sa iyong bayani. Okay? Kaya gaya ng napag-usapan natin, bumalik na ang internet sa Iran. At nakita natin ang napakaraming mga video sa media na parang walang katapusan, napakaraming ebidensya. Tulad nitong lalaking ito na si Hamid Mahdavi, isa siyang bumbero at sumali siya sa protesta at nakita niya ang isang lalaking nasugatan. Hindi ko nahanap ang pangalan niya. Bumalik siya, binuhat siya sa likod niya, sinubukan siyang iligtas. Naitakas niya siya, pero siya naman ang nabaril. Napatay siya. Diyos ko, nabaril siya habang nililigtas ang isang tao. Siguro pagkatapos ng video na ito or kung ano man. Kaya ang nangyari, nahanap ko yung Instagram niya at gusto ko lang basahin sa'yo yung bio niya. Kasi sobrang ganda ng bio niya, pinaiyak niya talaga ako. Actually, kaya ang nakalagay sa bio niya ay ganito. Ang pagiging bumbero ay hindi lang basta pag-apulan ng apoy. Parang pinapakalma mo rin ang pamilya mo, parang sinusubukan mong maging isang responsableng ama ng tahanan, sinusubukan mong maging mabuting tao, mga ganong bagay. Sinasabi niya lahat ng mga bagay na yon. At pagkatapos sinabi niya, pero wala ka ng oras para sa sarili mo. At ito ay isang halimbawa ng isang tao na isinugal ang lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, at iniligtas niya ang taong sumusubok iligtas ang kanyang bansa. And ito ay isang halimbawa lang kung sino ang mga tao sa Iran. Magandang video ito, magandang halimbawa rin. At habang nakikita natin ang mga video ng mga basij na lalaki na inaatake ng mga nagpoprotesta, tumatakbo sila palayo. Wala silang pakialam sa kanilang mga kasamahan, sa grupo or sa crew or sa team or kung ano paman. Pero yung mga taong hindi magkakakilala, nagdadamayan sila. At isa ito sa mga alam mo yun, nakaka-antig at nakaka-touch na mga video na napanood ko. At talagang nakakalungkot lang. Ilan lang, Dahil ipinaglalaban nila ang kalayaan at ang mga taong ito ay tumatayo para sa mapanupil na rehimen. Dapat silang tumakbo palayo parang mga daga. Aba, napakagandang bayani siya. Inialay niya ang buhay para iligtas ang iba. huwag kalimutan yan. Oo, huwag nating kalimutan at pag-usapan pa rin dito. Emily, sino ang bayani mo ngayong linggo? Kaya ang bayani ko ay tugon sa dating masamang tao na paulit-ulit gumagawa ng kasalanan. Paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Ngayong linggo, nagkaroon si Tucker Carlson ng espesyal na palabas tungkol sa hirap ng mga Kristiyano sa Israel. Na syempre katawa-tawa dahil ito lang ang bansa sa gitnang silangan kung saan talagang lumalaki ang populasyon ng mga Kristiyano. Ito lang ang lugar kung saan sila talaga ay protektado at ang kanilang karapatang magsagawa ng kanilang relihiyon ay hindi lang pinoprotektahan ng batas, kundi ipinagtatanggol din sa aktual na buhay. Kaya katawa-tawa na itinuturing na may pag-uusig sa mga Kristiyano sa Israel sa unang lugar. Pero malinaw na may layunin si Tucker Carlson, kaya naman dadako tayo sa aking bayani ngayong linggo na si United States Ambassador Mike Huckabee. Marami na siyang magagandang nagawa, malaking tagahanga ako niya. Pero matapang niyang kinwestiyon si Tucker Carlson sa social media at inimbitahan niya itong makipag-usap mismo kay Ambassador Huckabee tungkol sa kalagayan ng mga Kristiyano sa Israel. Alam natin na si Ambassador Huckabee ay isang malaking Kristiyanong Sionista at Kristiyano. Makikipag-usap daw siya kay Tucker Carlson tungkol sa kalagayan ng mga Kristiyano sa gitnang silangan. Tingnan natin kung matutuloy ang panayam na iyon. Sana ituloy niya, siguradong haharapin siya ni Huckabee. Oo, Ambassador Huckabee, bayani kita ngayong linggo dahil tinawag mo siya tungkol dito.
At dahil ikaw ang taong handang makipagharap at pabulaanan ang mga kalokohang paulit-ulit nating naririnig mula kay Tucker Carlson, or dapat ko bang sabihin Tucker Carlson, Katalson, totoo nga, napakabait niyang tao. Sa Jerusalem na siya nakatira mula nang lumipat ang embahada, kaya palagi ko na siyang nakikita roon. Bahagi na siya ng buhay dito at napakalinaw ng kanyang moralidad at para sundan ang punto mo. At sigurado akong gagawin ni Hakabi ang isang kamanghamanghang trabaho laban doon. Hindi na ako makapaghintay na makita yon. Sa totoo lang, ikaw, anong episode ang papanoorin ko? Oo, gusto kong gumawa ng t-shirt at mag-host ng watch party o launch party. Gagawin ko ito sa Biyernes ng Ginoo sa bahay ko. Pero para lang linawin ang punto mo, nagkaroon tayo dito ng apostatang propeta at nung pinag-uusapan natin ang paksang ito, sinabi niya, may listahan ng mga lugar sa mundo kung saan inuusig ang mga Kristiyano. Siyempre, wala tayo sa listahan. Bakit nga tayo isasama? Maayos ka namang namumuhay bilang Kristiyano dito. Hilagang Korea, Somalia, Libya, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Sudan, India, hindi Israel. At oo, yung pagkukunwari ni Tucker Carlson, alam mo, sana siya na lang ang ginawa kong walang hiya. Pero pagod na akong bigyan pa ng pansin ang taong mapanira na yan. Binanggit lang niya ang lupon ng kapayapaan. Oo, tama. Tinitingnan ko si Bella at sabi ko, oo, nandoon ka. Hindi. Bella, tama ka. Sino bayani mo, mahal? Para sa isang tao na sawang-sawa na sa pagpapakitang tao ng kabutihan sa Hollywood, ang bayani ko ngayong linggo, si Gessa Felstein, na kilala rin bilang ang tunay niyang pangalan ay Mike Levi. Nakakuha siya ng Grammy at ganito dapat tumanggap ng parangal bilang artista. Tingnan mo. Ayan siya, salamat sa Diyos. Sino to? Si Daniel Gesetfeld ba to? Nakamaskara ba siya? Oo, yan ang trip niya. Ano ang ginagawa niya? Ganun ba siya? Isa siyang tagagawa ng musika. At isang disc jockey din siya. Yung batang yon wala talagang nakakaalam pero walang may alam kung ano ang itsura niya. Hindi. Pero alam mo, Mike Levy pangalan niya. Isa siyang 40 anyos na Pranses na Hudyo, Zionista at tahimik. cute? Yun lang. Oh, minsan hindi yun tumahimik, kundi tumahimik. Nagdi-disc jockey siya sa iba't ibang bansa at kilalang producer rin, kabilang sa nagawa niya ang Abraham Cadabra ni Lady Gaga. Oo, para sa akin mahusay itong paraan para malinaw na maiparating ang mensahe. Dahil kilala si Hollywood, lahat nagsasabing Black National, Black History Month. Sinasabing naka-blackface siya pero hindi totoo. Ano tawag mo kay Sia? Isang buhok sa mukha na parang pabalik-balik? Literal lang siyang nakasuot ng maskara dahil ang trabaho niya ay gumawa ng musika. Kaya binigyan niyo siya ng award, wala siyang sinabi, tinanggap niya ito at umalis siya. At parang may problema raw doon. May problema raw doon dahil hindi siya nagsabi ng kalokohan tungkol sa conflict na hindi nila alam. Well, hindi ko pa siya naririnig dati, pero ngayon siguradong hahanapin ko siya at interesado akong malaman kung ano talaga ang itsura niya. Okay, ang mga bayani ko ngayong linggo ay ang Israeli bobsled team sa Winter Olympics na tinatawag ang sarili nilang Shul Robbings. Sa mga di pa nakakakita, panoorin nyo ito. Dami ng tugma, tumayo na kayo. Panahon na ng Bobs, no? Mga tagapamahala ng palabas, Lupain ng gatas at pulot, mga propeta, mga hari, matitinding puno ng oliva, at mga awit na inaawit ng kantor, tahanan ni David, Moises, disyertong buhangin, walang bombang dumadaan mula Haifa hanggang Den, tumawid kami sa pulang dagat. Beat Pharaoh's banner, it's a license, no? Pwede tayong mag-shul, tumatakbo at lumilipad sa daan. Wow, sige. Walang pipigil sa atin, mga Romano. Tel Aviv to Milano, ice beneath the sled. Pray a little faster, full speed ahead. Tara na, oh. Ang kapitan ng team na ito, si Atar Jaitam Edelman, ay isang napakabait na lalaki na nakilala ko ilang taon na ang nakalipas. Ilang taon na ang lumipas mula nang mangarap siya, pero walang suporta o pondo mula sa Israel o Ministry of Culture and Sports. Nagpatuloy pa rin siya. Oo, akala nila sira ulo siya, parang sa pelikulang Cool Runnings. Akala nila sira ulo siya, pero nagpatuloy siya tulad ng Israeli bobsled team. May pangarap siya at ni-recruit ang grupo ng mga atleta, kabilang ang isang Druze. Sa palagay ko siya ang unang Druze Olympian mula Israel na sumali sa Olympics. Dapat tayong maging proud.
At siya ang nagbuo ng buong team niya, siya rin mismo ang naghahanap ng pondo. Natulog siya sa mga sofa ng ibang tao ng ilang taon dahil sa pangarap niyang buuin ang team na ito. Nang makilala ko siya, matagal pa bago ang Oktubre 7, inisip ko, ang sira-ulo naman ng taong ito, pero pwede pala kasi minsan ang mga sira-ulo talaga ang nananalo. Proud ako makita sila ron lalo na't marami na silang pinagdaanan. Binulyawan sila nung araw na lumabas sila tapos ninakawan pa ang kanilang kwarto sa hotel. Ninakaw lahat ng gamit nila, pera, mga pasaporte at kagamitan. Naisip nila ang pinakamalupit na bobsled at kumuha ng mga astig na artist para gawin ito. Kami ang bansa at sa tingin ko pati ang mundong Hudyo ay sumusuporta sa Israeli bobsled team. Pinangungunahan ng kaibigan kong si Eto Jaital Edelman na may bisyon. Hindi na ako makapaghintay na makita silang manalo kaya sila ang bayani ko ngayong linggo. Ganito kami dito. Ang depensa nagrereklamo na ina-attack tayo ng mga tao. Ang opensa naman ay nagsasabing, alam mo, bubulyawan mo kami, nanakawan mo kami. Alam mo kung ano ang sagot namin, mananalo kami. Iyan ang dapat nating lahat na ginagawa. At hindi yung, alam mo yon, parang, ay kawawa naman kami, kaawaan nyo kami. Sa puntong ito, magpapaalam na kami ng mga kaibigan ko. Hanggang sa susunod na linggo. At ipinagdarasal namin ang kalayaan ng mga tao sa Iran, ipinagdarasal namin ang kapayapaan sa rehiyon, kahit ano pa man ang ibig sabihin nun, ipinagdarasal namin ang katahimikan at umaasa kaming magkikita tayo muli sa susunod na linggo.